Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa atin pong medical allowance for fiscal year 2026. Yan, so ito po kasi ang madalas pong nababasa natin mga katanungan po sa mga iba't ibang mga post sa social media patungkol nga dito sa medical allowance for fiscal year 2026 kung kailan daw ba ito matatanggap, kung ito ba ay malapit na. Ayan, so kung pagbabasehan po natin yung memorandum po mga maestro na ipinalabas po ng Department of Education. Ayan, noong nakaraang January 26, ayan, 2026, kung saan ito po itungkol doon sa instructions on the implementation and immediate processing of the medical allowance for fiscal year 2026. Ayan, kung yan po yung pagbabasehan po natin, yung memo na yan, ayan, ito po yung maging kasagutan po dyan. Ayan, nakalagay po dito sa paragraph na ito. Ayan, nakalagay po dyan, for fiscal year 2026, across all governance levels are authorized to only process the release of medical allowance via payroll disbursement, particularly through the two individual availment options. This is done to ensure expeditious release before the end of quarter 1 of fiscal year 2026, subject to the availability of funds. To help meet this timeline, ROs and SDOs may front-load available personal services PS funds as necessary. Ayan. So, malinaw po yan mga kamaestro. Nakalagay na dapat ay ma-release mga kamaestro ang atin pong medical allowance for fiscal year 2026 ayan, at the end of quarter 1. So, ibig sabihin, ang quarter 1 po natin ay magtatapos ngayong buwan po ng Marso. Ayan mga kamaestro. So, kung ito po yung pagbabasehan po natin, so dapat before pong matapos ang March, especially March 31, 2026, ay kailangan po ay napasa kamay na po natin itong atin pong 7,000 po na medical allowance. So dapat po ay hindi na siya aabot pa ng April. Ayan. So yun po, no, sa mga nagtatanong po mga maestro, yan po, malinaw naman po nakalagay dyan sa atin pong DepEd memorandum yung date. No? Wala pong specific date pero malinaw naman po nakalagay na before the end of quarter 1. Kung saan ito po ay, or kung ito po ay ngayong Marso, mga maestro. Ayan, so yun po, no, yun po yung magiging kasagutan po natin sa mga nagtatanong, kung kailan daw talaga ito matatanggap, yung 7,000 pesos po natin. And of course, pagkatanggap na po natin yan, ay ikukuha po natin yan ang ating pong HMO. So syempre, sa mga kumuha ng HMO last year, fiscal year 2025, parang mga September, karamihan po yata ay September, October, mga ganung buwan na po kumuha ng HMO. Ibig sabihin, valid pa naman po yun kasi 1 year po ang karamihan 1 year po yung validity ng HMO. So, I think pwede pa naman tayong hindi muna kumuha ng HMO ngayon. Ayan, pero syempre, i-verify nyo rin po yan sa inyong mga kanya-kanya mga SDOs, mga maestro. Kasi masasayang, masasayang po yung nauna po natin kinuha ang HMO na kung saan ay ang validity po nun is 1 year. Pero patungkol po dyan, patungkol po dyan sa pagkuha po ng bagong HMO for fiscal year 2026, ayan, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga kanya-kanya pong mga SDO. Ayan, kung kayo po ay papayagan na hindi mo na kumuha or talagang kailangan na pong kumuha ngayon pong, especially ngayong summer, kasi ngayon po yung ating APE, yung ating annual physical examination. Alright, so for the meantime, ito muna po yung video po natin. Hope ay nasagot po natin yung katanungan, kung kailan matatanggap itong ating medical allowance for 2026. Alright, so dito ko natapos itong ating video ngayon mga maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ko yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para na-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong upload na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!